Hi guys, good morning. Good morning to everyone and good morning Philippines, good morning Dubai. So, change na at gising ko lang, nagluto ako ng itlog at yung natira kong ulam kagabi, kakainin ko ngayon. So, mamaya alas 2 yung pasok natin. So, hinihintay ko lang maluto po yung kanin natin. So, by the way, guys, gagawin na natin yung part 2 para dun sa OFW loan. So yun nga, pinasok ko nga yung ah, isang company na nakita ko sa Facebook. Tapos tinaray ko siya. So most likely mga kabayan po yung mga mga nando doon. So yun nga, bali same system pa rin. Una iano ko sa Messenger, i-message ka, then bibigyan ka ng Telegram. So parang link, and then kakausapin mo siya, and then ipapasa ka uli sa pinaka-admin daw nila or yung pinaka-supervisor. So yun na nga. So binuo kami bilang isang tawag nito, isang group. Una, 4 lang kami sa chatroom. Yun, yung isa, and then dalawa. Tapos mayroon akong nakita na nadagdag pero hindi siya nagko-comment. So ito na po yung nangyari guys. So ito guys, una sa lahat, hindi to hindi naman sila lahat, or basta before you click the button, think about it. Okay? So pag-isipan nyo maigi, mag-research kayo, tawag na ito, uh, check background lahat. So huwag kayong basta-basta papakagat or whatever. So ito isang guide lang, at hindi ko naman sinasabing tawag nito, hindi ko naman sinasabi na sila is scam. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, before you click, think about 100 times. Okay? So, sandali lang. Ano natin yung kape. So, sa madaling salita, nakapasok po ako dun sa nila. Doon po sa chatroom nila. And then meron po doon apat kami doon. Tapos nagdagan na lang ng isa. So nagtatanong kung magkano yung yung tatanungin nila doon, kung magkano yung ilo-loan mo, ganito ganyan. Tapos may bibigay siya yung link para pipilapan mo in application, something like that. So pag okay na yon, so maghihintay ka ng approval in the next day na kinabukasan. So tinatuloy sila. So kaya hindi ako nakapag-upload ng mga time na yun ng video, yung videos ko, kasi busy ako sa kakachat sa kanila. So in-observe ko talaga, ni-research ko lahat. So ito yung tema guys. Bali may mga tao doon sa chatroom na hindi ko alam kung bogus or what. Hindi natin yun. Hindi ko yun, wala akong idea, pero syempre nagmamatsyag pa rin ako. So yung isa doon, nag-send pa ng picture ng mother niya, which is nakaratay nga sa hospital, kailangan niya ng pera. And then yung isa naman ganun din, tika ibang bansa siya, nagpakilala sa isang bansa. So yung isa, dali-dali na magsisend daw ng pera, itong makukuha rin daw agad, so within 30 minutes, so bla bla bla. So nauna yung isa, so tiga Dubai siya guys. So sabi niya on the way na siya, ganyan-ganyan. Nag-send pa siya ng picture sa teller, everything. So may stamp naman yung
which is doon din ako nagpapadala sa palitan na yun o sa money exchange na yun. Doon ako nagpapadala para sa mga pamilya ko ng pera. So sinend doon sa group, may date, everything. But ang di ko lang nagustuhan, yung na-aprobahan na siya, okay na, pumasok na daw sa account niya, whatever, at yung bank account niya is dito rin sa Dubai. So chinat ko siya, sabi ko, talaga bang legit? Sabi niya, sir, balikan kita, tapos okay daw, ganyan. Tapos sabi ko, pwede mo makuha yung number mo kasi at the same time, kabayan, kapag dito sa abroad, pag meron kang trusted or kaibigang kabayan is talagang okay. I mean, dapat magtulungan, ganun. So humingi ako ng idea sa kanya kung pwede ko makuha yung WhatsApp niya, pwede ko siyang tawagan para at least in my mind is malaman ko kung talagang legit siya na nandito sa Dubai. So ayaw niya, bawal daw kasi magagalit din yung asawa niya, which is okay naman yun, wala namang problema. Pero kung ikaw is isang kabayan na gusto mong tulungan ng kapwa mo kabayan, hindi ka magda-doubt na ibigay ang number mo or yung Facebook mo. Wala daw siyang Facebook, and then yun na nga. So Paul 1, number 1 Paul, okay. Then maya yung isa naman ng minamatyagan ko yung status ng kanilang yung isa mag-open, isa tapos balik-balik lang. So yung isa naman yung nag-try, tiga ibang bansa siya. So sabi ko, ito titingnan natin kung nag-send ba siya ng pera, kung sa money exchange is digit na tiga dun siya sa bansa na yun na sinasabi niya. Okay guys, so sana nasusundan niyo ako. Sa makapanood po nito, please like and share, and please comment na rin po. And importante po, kahit hindi po kayo mag-comment, mag-like lang po and then share para po maipasa natin o ma-spread out natin sa social media at maapaabot natin sa mga kapwa nating OFW. Yun lang po yung purpose ko, kaya ako ginagawa itong bagay na to. Kasi na-scam na ho kami. Marami na rin na-scam. So yun yung parang idea ko lang na ibahagi o bigyan ng idea yung mga kapwa nating kabayan dito sa ibang bansa. So ito na, dumating na yung time na yung isa naman ang so nagpadala din siya ng pera, and at the same time ganun din. So humingi ako ng Facebook account, meron siya pero nakalak yung profile niya. At yung profile picture niya is same lang din, kaso nga lang napansin ko yung unang na transaction na approve at napadala ng pera, tapos siya magkaparehas ng apelido. So tinatanong ko, sabi niya, hindi, ganito ganyan, hindi, coincidence daw. Okay, so Paul number 2. And then pilit pa rin ako ininganyo kung tutuloy ko pa ba o ganito ganyan. So patuloy pa rin ako nag-counterpart ng mga doubt ko. So siyempre chine-check ko kung yung liability nila, pag-explain ko paano, kung mako-convince ba talaga nila ako ng gano'n. So yun na nga, dumating na nga yung time na yung isa naman nagtanong, pero lang siya parang tawag nito, parang watcher lang siya. Siya yung parang pang DN kasi parang pag nag-doubt ako sa dalawa, siya pa yung pangatlo. So ganun pa rin yung transaction, nagpadala ng pera, which is ang kinuha niya is po 300 lang, pero 400 nagpadagdag pa siya. So sige, padala siya ng pera. Ang problema kasi guys, yung pinasukan kong kung talagang free at walang bayad o talagang gusto nila makatulong, bakit kailangan pa nilang manghihingi ng bayad o pera para maging trust? So whatever, kung ibigay ko kasi nanghihingi sila ng 11% ng amount doon sa mo para malaman kung talagang ikaw is digit na magbabayad or yung transaction is smooth. Kasi nung mga nakaraan guys, ang inaano nila, napasok na yung account mo pero nangingi sila ng freeze. Para ma-unfreeze, magbibigay ka ng pera. So ikaw, dahil kailangan mo ng pera, gagawa ka ng parang mangutang. Kasi nga, pag nakuha mo yung pera, pabayaran mo rin. So double na yung scam or problem. So once na maano mo yun,
makuha mo yung, makabayad ka, wala na yun, tablado na yan hanggang sa hindi pa ho kasi ano ma'am, kasi kulang pa ho yung ano niyo, kailangan pang ganitong amount, ganyan, so wala na. So yun yung unang modus. And then itong pangalawa, iba naman yung sistema nila, parang hindi ko alam kung binago or ano, kailangan mo magpadala doon sa amount na inano mo, like for example 11%, yung 200 na ilulun mo magiging 22,000 ang ano, so magpapadala ka ng 22,000. Ngayon doon sa mga chat room, sa mga binabalik daw din nila, so hindi ko alam kung pare-pareha sila or what modus, pero wala akong sinasabi na ano. So yun lang yung thinking ko. So hindi ko masabi kung ano, basta ako 50-50 kung scam sila o whatever. So dumating na nga yung point na yung isa na nga yung ano, so ganun. Tapos ngayon tinatanong siya, are you received now? Ngayon yung sumagot, yung pangalawang nabigyan, which is hindi naman siya yung tinatanong, na bigla siyang ano, siguro nagkamali siya. Siyempre marami silang account, so nagkamali siya ng reply, yes, I already received. In the long term or the long run ng oras, umaga pa lang siya na-aprobahan, na bigyan ng pera. Tapos nung bandang gabi na, doon pa lang kami na-conversation, bigla siya ng ano, kaya sabi ko, parang namali ka yata ng reply. Parang natatalanta ka pa. Hindi, sabi niya confused daw, baka nag-confuse lang daw si ano yung isa na. So, foul number 4 or foul number 5, too much foul, my friend. So, yun na nga guys, bali, hindi naman natin, siyempre, sa mga baguhan, ang mangyayari niyan sa mga baguhan guys, gaya ng kayo is bago, so talagang mapipil nyo na talagang okay siya o ganito ganyan. Pero kung meron na kayong mga experience na na-scam kayo, so talagang truly doubt 1 million times na talagang mag-ano ka. So nagsisend sila ng location, meron silang location, offices, something like that. So chinik ko naman, meron silang office sa Google. So kaso nga lang yung physical appearance ng office, so kailangan mo pa rin siyang makita. So yun. So siyempre para na sila sa akin dun sa ano, inintay ko lang na i-ano nila ako yung i-request. Pag yung mga iba kasi na nababaraw ko na ano, hindi na sila nagre-reply kasi alam na nila na may idea na ako so yun, scammer yun. So hindi naman nila ako initsapwera dun sa ano, hanggang ngayon hindi nila binubura kasi para ma-think ko talaga is talagang legit. And then kahapon nagtanong siya kung tutuloy ko pa ba daw yung loan ko, which is sinasabi niya ng supervisor niya o yung kausap namin, kung receptionist kung tawagin o supervisor, whatever. Ang sinasabi niya is hanggang may limit daw po yung ano. So limit, pero yung sabi ko saka na lang siguro pag ano, puntahan ko yung ano, yung office niyo. And then kinabukasan nag-reply sa akin kung tinatanong niya kung itutuloy ko pa daw. So kung may limit kayo, dapat doon sa transaction na yun, tapos na yun, bakit may follow up pa? So talagang kinukonvince niya ako, whatever. So sa lahat ng mga OFW, mag-ingat-ingat po tayo sa mga OFW loan sa online. Unang-unang magtataka ka, bakit tawag nito, bakit pagdating sa messenger, i-message ka, typical, yung wala silang ano hindi katulad guys dun sa nakita ko, tatlo sila. Pero yung isa talaga is talagang makita mo mukha, nakapag video call pa ako. May sinesend isang video sa akin, which is talagang legit. Sa Facebook niya, monetize na siya. At pinipresent niya yung company niya na yun nga, yung mga loan na ganyan. Meron silang mga requirements at walang bayad. Ang problema guys, ako, nag-apply ako pero baksak ako sa isang requirement. Lahat kumpleto, isa lang. Kaya yun ang masasabi ko na 90% pa rin ako na ano, na hindi 100% doon. Pero yun talaga yung nakita ko na mas okay pagdating sa mga loan kung mga OFW, kasi yung pinakamaipit nilang requirements is yung isang nawawala sa akin. So yun lang guys. Pero sa lahat, ingat-ingat po kayo lagi. Huwag po kayong papadala sa mga matatamis nilang dila, mga paliwanag or whatever. Pero sa mga baguhan, pero sa mga may naka-experience niya, matyagan nyo guys kung legit at okay yung maganda yung company na yan.
Bakit maraming may sad face? Yun yung mga may sad face, yung mga angry face. Yun yung mga na-scam guys. Sila yung mga kakontak ko, mga iba't ibang bansa na ano doon. Tapos meron yung sa wall nila. Meron doon sa wall nila guys na makikita mo marami yung marami yung tawag nito yung comments, pero pag inopen mo hindi mo ma-open. So nakokontrol nila yon. So wag din kayo magpaniwala doon kasi lahat doon mayroong mga pambabas. Binabas din sila kasi. So sana makarating po sa inyo. Panoodin nyo hanggang sa matapos. Alam ko mahaba tong video na to, hindi ko naman pwede siyang ikat ng ikat. Pero sa live ko mamaya, pagtapos nito magla-live ako. So ganun pa rin yung papaliwanag ko. So nasa inyo na po yun guys. So paki-spread out, pakikalat po yung video na to at sana makatulong sa mga kapwa ko OFW. So thank you very much. Shout out to first our God. Unang blessing, lagi kong sa video sinasabi, pagpasalamat natin ng unang blessing na binibigay ni Lord. Yun yung ating hininga, yung ating buhay. Okay guys. Then thank you to Meta na tuloy pa rin support niya sa akin pagbibigay ng ads blessing. So thank you very much Meta. And the last, yung aking family, ang aking asawa na tuloy-tuloy na sumusuporta sa aking mga video, sa aking adhikain. So thank you very much po sa inyong lahat, sa aking mga magulang, mga binan, sa aking mga kapatid, so sa mga pamangkin ko, kamag-anak. Thank you very much. Shout out po sa inyong lahat dyan. So I love you all. Patuloy nyo lang akong panoorin at i-spread out ang mga videos natin, lalo na sa may OFW scam, para ma-spread out at kumalat at mapunta o mapanood ng mga OFW. So, hindi lang naman OFW, meron pang yung mga business na kasi may offer sila sa mga businessman, mga ganyan. So yun guys. So, peace to the world. Peace, not war. Sana kapayapaan ang ihatid natin sa ating kapwa, sa ating neighbor, sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating buong mundo. So, kapayapaan guys. Peace to the world, peace, not war. Thank you very much. Love you all guys.